Jillian, first of all, congratulations. Grabe, alam mo, hindi ako makapaniwala. 1 year na kayo. Opo, Tito Nelson. 1 year! 1 year Grabe nga na. po eh. Grabe po. Pinag-uusapan din po talaga namin siya sa taping. Kasi unexpected din po talaga, Tito Nelson. Mm. Super. Lalo po kasi nung una, sobrang kabado po kaming lahat dahil nga medical po yung story. So, challenging po siya. Mahirap po siyang gawin. So, hindi po namin inaakala na tatagal po siya ng ganito. Alam mo, nakakatuwang isipin kahit na 1 year na kayo, hindi pa natin nakikita na mag-e-end siya anytime soon. Kasi talagang grabe yung pagtangkilik ng mga kapuso sa serya ninyo. Yes po, Tito Nelson. Kaya nga po, sobrang grateful po kami. And alam niyo po, Tito Nelson, dito po sa show po namin, kahit 1 taon na po kami at halos everyday po kami nagtitaping, promise, Tito Nelson, sa amin po sa cast, wala pong tinatamad kapag nasa loob po ng eksena. Kahit sobrang tagal na po namin ginagawa, parang first time po namin siyang ginagawa, every time. Nandun Kaya yung siguro yun po yung excitement, no? Opo, may excitement pa rin. Siguro po yun po talaga yung magic ng show na kumbaga hindi po kami nakokomportable. Yung mga artista, yung production po, yung creative team, hindi po nakokomportable. Kumbaga, gusto po naming laging higitan po yung sarili namin. And for numerous times nakapasok ako sa set ng Abot Kamay na Pangarap at nakita ko talaga kung gaano ka-happy yung set, kung Yes gaano po. kayo kumain. Talagang parang buffet kung Opo. maglagay kayo ng mga pagkain, yung kanya-kanyang dala, no? And Opo. yung nagtatranscend talaga sa screen, yung closeness nyo sa isa't isa. Totoo po yan, Tito Nelson. Sa set po kasi, pagkatapos po namin magsabunutan sa eksena, magsampalan, as in, pagkatapos po, TikTok po kaagad kami. Kaya nga po, Tito Nelson, sobrang sarap pong pumasok everyday sa set. Sobrang sarap po na gumising sa umaga kahit yung sobrang pagod ka po. Nakakawala po siya ng pagod. Kasi sa 13 years ko po sa industry, ito po yung pinakamasaya pong set na nakasama ko. Sobra po talaga, Tito Nelson. Hindi ko po alam, parang magkakasundo po yung personalities namin. Nagja-jive po talaga kaming lahat. Ganun po. Nagugulat nga ako kasi even yung mga veteran actors nyo kasama ninyo sa TikTok. Okay, take note po take note. Sila po ang mas nag-aayang mag-TikTok. So automatic na yon na parang pagkatapos ng eksena, okay, TikTok na tayo. Opo, especially po si Tita Pinky tsaka si Tito Chucky. Oh my gosh. Like, addict po sila sa TikTok. TikTok Queen and King po namin sila. Grabe, talagang tinatalo ka pa. Opo! As in, kami pa po yung pinipilit, kami pa po yung kumbaga hinihila para mag-TikTok. Was there a time na yung mga nakasabunutan mo or nakaaway mo sa eksena, nagkatampuhan kayo after ng eksena? Never po, Tito Nelson, as in. At saka, katulad po ni Tita Pinky Amador, Miss Pinky Amador, kakasampal niya lang po sa akin, tapos sabi niya, sorry baby, I'm sorry, kasi ganun po siya, ayaw niya pong nakakasakit. Ako po, hindi po, Ma'am Moira, it's an honor na masampal mo. Ganun po kami. Alam mo, may biruan nga kami ni Pinky nung gala, nung nakita kami, sabi ko sa kanya, naku Moira, ang daming naghahanap sa'yo, lagot ka. Totoo po yun. Pag lumalabas po ako, kunwari grocery or nagmumol lang, hinahanap po sa akin si Moira, lalo po ng mga lola. Gusto daw po nilang rest bakan si Moira.